Okay, now before we start with our Sunday School, amen, kantahon na sa nato to ang theme song. But before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16. Amen? Nasa screen, ito ng basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Balik ko na to. Ato agi nang ginapasabot nga mauna ang pulong sa Ginoo nga ato ang ginatun-an diri. Amen. Alang ni sa kaayuhan sa tanan, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Labi na nga ato ang gitun-an karon is or more about doctrines. Amen. Angay na tong masabtan kung unsay doktrina sa usa ka baptist. Amen. And don't forget, no, according to Dr. Charles F. Stanley, obey God and leave all the consequences to Him. And paghimangnuan ta to be always prayerful. Amen. Fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. Don't forget, Jesus saves. Amen. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza already. Sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Now for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kay in reverence the Word of God, akong hangyon na matagusa, manindog ta. Kindly open your Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Okay, kung inyong tapad, walay Biblia. Atong hangyon ng naibiblia to kindly share your Bible, amen, para matagusan na to makabasa. Balik ko na to, 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11, and we're going to read this responsibly. I read verse 3 kamo sa verse 4, puli-pulihan na to basa, inigabot na to og verse 11 atong pagadunganon, amen? Say amen, kunay na. I hope and pray ang matagusa karon mabless ta pinagi sa pulong sa Ginoo. Amen. Balik ko na to. 1 Timothy chapter 1 verse 3 I read. As I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Verse 4. Verse 5, now the end of the commandment is charity out of a pure heart. Nata diri ron, no? Atong lesson karon. Out of a pure heart and of a good conscience and of faith and faith. Verse 6. Verse 7, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man,
but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayer, verse 10. Verse 11 altogether. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Amen. Panalanginan sa Ginoo ang pulong atong gibasa karon ato idukot ang mga ulo ug magambot ta. Buhi balaan nga Dios makagagam sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo og dakong kahigayunan nga makasimba kami kanimo nining kahaponon, Amahan. Salamat Lord sa matag-usa. Salamat silang presensya karon. Salamat Amahan bisan pa sa mong bisita sa tatanan kinatibuk-an Lord. Dako kay mong pasalamat kanimo sa pagdala ka namo safely diri sa balalampuanan. Heavenly Father, mga kami kapasayloan sa masala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-huna sa pulong sa buhat. Pasaylo kami Lord kung nasakit man namang balang espiritu. Ug karon takna Amahan among pangayoon diha kanimo. Hatagi ug panalangini kami sa among panimbahon karon. I-bless ang matag parte sa among panimbahon, Amahan. Bisan pa niini nga Sunday School. We are praying, Heavenly Father, hatagi kaalam Lord ang magtutudlo. Bisan pa Lord sa Sunday School sa mga kabatanunan. We are praying, Heavenly Father, ng Holy Spirit magamatuto kanamo. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, tabangi mi Lord nga motubo mi sa mong Kristohan nga bahin. We are praying, Heavenly Father, nga ang pagtulud-an nga gusto nga itudlo ni Paul ngadto sa mga Thessalonian believers. Among ginapray kanimo, Amahan, nga ikaw po usab Lord magabless sa matag usa karon. Among ginapangamuyo kanimo Lord, panalangin ni Lord bisan pa among choir, amin say silang awit. I-bless po usab Amahan bisan pa ang tithes and offerings tagbo ang panginahanglanon sa church. Amo po usab ginapray kanimo, Amahan, i-bless Amahan bisan pa ang preaching service nga pagadalon sa mong pastor. Among ginapray, Amahan, nga imong grasya o kaluoy magauban ka namo karon. And among ginapray kanimo, Amahan, bisan pa sa mong makauban Lord nga nag-desire, nagtinguha nga makasimba, dala sila safely diri sa church. Ayaw tuguti, Amahan, nga kaning kakusog sa ulan karon, makasamok ug makabaldar sa mong panimbahon. Among ginapray, Amahan, kung ang tanan nga gigamit namo sa pagsimba karon, i-cover ni sa mong precious blood, O God. Among ginapray kanimo, Amahan, nga wala untay mga distractions sa gawas nga makasamo kanamo karong kahaponon. Among pudusab ginapray kanimo, Amahan, sa mga kasimbahanan nga nagasimba sa espiritu kamatuoran, nga ikaw pudusab, Amahan, maghatag og kadaugan kanila. Sa mga kauban, Amahan, nga magabiyahe or on travel karong adlaw, among ginapangamuyo ilang safety, O God. Bisan pa, Amahan, ang nasa sa balatian, among ginapangamuyo nga ikaw magahingpit silang panluwas. Among ginapray kanimo Lord, i-bless Lord bisan pa ang matag-usa na uban sa mga Amahan na mga gitipigan nga mga dagko nga mga problema. Among ginapangamuyo nga ikaw magahatag og kasulbaran niini. Akong ginapray kanimo, Amahan, nga imuha untang ipadayag ang imuhang dakong gugma alang sa matag-usa karong kahaponon. Lord God, bless us. In Christ we pray, the forgiveness of our sins. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, may hapon sa matag-usa. Amen. Now, as a sort of review sa itong lesson, it is titled, Dealing with Difficulties. Amen. It is a message of Paul to Timothy nga gibilin niya dito sa Ephesus. Amen. Now, balik ko na to, naatay glimpse or makita na to kung unsa di ay sitwasyon, no? Kitaron diri sa tua sa Banali. Ang matag-usa ka nato kabaluta kung unsay sitwasyon sa nahitabo diri sa atong simbahan. Amen. Karon pod nga takna makabalo pod ta kung unsay sitwasyon sa mission field kaniadto ni Timothy sa Ephesus. Amen. Now diri nato masabtan nga ang ministry di ay daghan dag problema. Amen. Daghan sa mga kasimbahanan, simbahan nga gi-ordain sa Ginoo
dili siya makalingkawa sa problema. But then, naay solusyon or ginahatag yun nga guidance si Paul ngadto kang Timothy nga mao ni pagabuhaton. Amen? And nasabtan na to, ang ilaha ay dito sa church nila, daghan sa ilahang pagtudlo dito, naghisgot sila og mga kaliwatan. Amen? Diyan na tumabas sa endless genealogies. Amen? Daghan sa ilahan nagisgot og mga kaliwatan, wala takabalo kung unsa ang mga topics gyud. But then giingnan sila ni Paul, undangan na ninyo. Amen? Undangan na ninyo. And mga fables or mga stories. Kasagaran sa mga kasimbahanan dito or sa ministry sa Ephesus, nagtuon lang og mga istorya-istorya. Again, wala gibutang diri kung unsay mga specific topics. Amen? But then, si Paul niingon dito ka Timothy, likayin na ninyong mga butanga or kung pwede lang, ayaw na ninyo hisguti. Amen? Instead, giingnan niya, importante kayo sa ministry nga mo-grow mo aning mga lugara. Amen? Maunay guidance nga gihatag ni Paul ngadto kang Timothy. Now, unsa man na naisgutan na nato diri sa church, ang pinakauna unta nga mo-grow ta nga mga Kristohano is that number one nga field sa aspeto sa compassion. Amen? Importante kayo sa usa ka ministry nga naa kay compassion. Amen? Diri sa church, kung pananglitan, dili na gani ka mubati og kaluoy, dili na ka mubati og kahangawa, or dili nakabation og care alang sa uban nga mga tao, then this church is considered as dead. Amen? Maunay kamatuoran. Kana bang usahay importante gyud kayo nga manggihon na unaon gyud ang Kristohanon sa ministry. Amen? Number one is compassion. Now, in some aspect, kana bang kung pananglitan, maluoy ka sa usaban ka tao, maluoy ka sa uban tawo, makita nimo mga passers-by, makaingon ka, aha ka ni padulong ang ilahang kalag, ini kamatay nila. Amen? Don't you know, mas daghan karon ang tao sa bulangan kaysa diri sa church. Amen? Mag-wonder ka, aha ka to padulong ang ilahang kalag. Amen? But then, naa kay compassion diha nga i-share nimo ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilaha. Amen? Or kung pananglitan nakakita kag tawo nga nagutom. Amen? Hatagan nimo pagkaon. That is one way of showing compassion. Amen? But pasabot ba naa kay kusog or inner joy nga mutabang aning mga tawhana nga nagkinahanglan tabangunon. Amen? That is compassion. Second, nga giingon ni Paul ngadto kang Timothy, nga mo grow unta sila is number two is having a clean heart. Amen? Area 2, growth in a clean heart. Giingon diya sa pulong sa Ginoo in verse 5, out of a pure heart. Amen? Now, ang matag-usa nato kabaluta ug unsa nang gugma. Amen? Ang gugma nga buot pasabot diri sa Ginoo is an agape type of love. Amen? Kana bang moingon ka, whether you like it or not, I'm going to love you. Amen? But then, nagisgot na og limpyo nga kasing-kasing. Dagan sa tuwa, magunahuna, ganina natingala ko kay ang ako ang relo, tanawa ninyo, nagpula-pula. Ingon siya nga, above 120 beats per minute daw ang akong heart. No? Daghan sa tuwa, gawin na huna, nga kanang gadublig pumping diha, mauna ang imong kasing-kasing. In literal form, kung sa medical pa, maog yun na ang kasing-kasing. But then, ang heart nga gihisgutan diri sa ato ang study, naghisgut na sa imong panghuna-huna, your mind, naghisgut na sa imong inner being, sa imong gibati. Amen? Mauna ang ato ang nasabtan when we talk about the heart. Amen? Baliko na to.
Ingon pa ni Paul, importante kayo nga ang matag Kristohanon makabaton siya og limpyo nga kasing-kasing. Amen? Now, kung pananglitan ang usa ka tawo, wala pa siya makabaton ni Jesus Christ as his Lord and personal Savior. Amen? Balik ko na to, i-qualify na to. Kung ang usa ka tawo, wala pa siya nakabaton ni Jesus Christ as his Lord and personal Savior, wala pa na mailisdi ang iyang kasing-kasing. Amen? Mao na nga kinahanglan ang usa ka tawo dawaton gyud niya si Jesus Christ as his Lord and personal Savior alang sa Holy Spirit nga maglihok na sa ato ang kasing-kasing. Amen? Importante kaayo nga masabtan muna. Balik ko na to, ang nakabaton ug ang nakaila lahi. Amen? Posible nga nakaila ka og 1,000, pero wala ka nakabaton, wala kay 1,000. And then, naapoy, nakabaton, nakaila, pero naaapod siya 1,000. Amen? On the same sense, posible nga nakaila ka ni Jesus Christ kung kinsa na siya. Pero wala ka makabaton ni Jesus Christ, wala nimo siya dawata, wala nimo siya dawata kinasing-kasing. Amen? Balik ko na to, in order para makalihok ang Ginoo sa kasing-kasing sa usa ka tawo, kinahanglan dawato niya si Jesus Christ as his Lord and personal Savior. Amen? Now, ang imuang presensya diri karon dili kini sulagma. But pasabot niini gusto makabaton og relasyon ang Ginoo sa imuha. Amen? Ayaw ni sayangi ang sitwasyon nga mugawas kay niining balay lampuanan nga wala si Jesus Christ sa imuhang kasing-kasing. Amen? Balik ko na to, kinahanglan dawato nimo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Amen? Now, kung pananglitan usa ka Kristohanon, gidawat nimo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. But then, ang imuang huna-huna o kasing-kasing layo sa Ginoo. Amen? Or it might be ang imuhang kinabuhi sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. It might be ang imong thought process dili na mga pangunahuna nga alang sa kalinaw. Or it might be lain na ang gadagan sa imong una. Amen? It simply tells us that your heart is already clouded. Amen? But pasabot niya na wala kay insakto nga kasing-kasing. It is not a pure heart. Amen? Now, naa ba example niya na diri sa Bible nga tong pagahisgutan? Yes, naa. In fact, gingon na diha ni David or ni King David. Abi ninyo, si King David sa atong series of lesson every Wednesday nga gitudlo sa tong pastor, malipay kay ta or he is a very source of inspiration nga naman. Usa siya kabatan-on kaayo nga magbalantay lamang og karnero. Amen? Abi nimo no, nindot kay na mga life story nga na. Amen? Abi ba ninyo no, karong adlaw nay taga Zamboanga del Sur ning daog og boxing? No, ning champion na puto si Mindoro no, lain na pod. Round 1 lang. Knockout diretso ang kontra. And known kay ito yung kontra nga hadlok kay ito nga Meksikano. But then usa lamang karon bagsak. Maayigit ang mga Pinoy basta binukanay nawong. No? Abi ninyo kanang may ngunana no nga mga story nga niingon siya ug wala pa sports academy diri sa Zamboanga del Sur. Dili gid unta nako ni maabot ang akong gipangandoy ron. Amen. But pasabot, it is a story as very simple life nga gihatagan siya og anindot kayo nga kinabuhi. Mausab na ang kinabuhi ni King David. Amen. In fact, he started as a young shepherd, magbalantay og karniro. But then, ang Ginoo gipromote siya into a place of prestige.
Amen? Ang Ginoo nag-uban kaniya and was able to fight against giants, no? Susama ni Goliath, napildi gyud in tawo ni David. And most of his enemies, napildi gyud ni King David. Much more, ang gingharian sa Israel, nahimong lig-on under his rule, nahimong nakuha niya ang teritoryo nga gisaad sa Ginoo ngadto kang Israel, ingon ana kadungganon si David sa tubangan sa Ginoo. Amen? But don't you know that at the point sa iyahang kadaugan, ning abot ang plano sa pagkaunod nun ni King David. Instead, ang iyang hunahuna o kasing-kasing na usab. Amen? Sa diha nga nakita niya sa Bathsheba nga naligo, abi ninyo, ang iyahang puro nga kasing-kasing na usab. It was already poison. And later on, nga nagpadayon ang mao nga sala, later on, he committed murder. Sa dili man siguro direct nga siya mo'y nagpatay, but gi-mastermind niya ang kamatayon ni Uriah, ang bana ni Bathsheba. Amen? Maunay hinungdan sa iyahang nga baliko na to, ang puro unta nga kasing-kasing nga alang lang sa Ginoo, nahimong nahugawan pinaagi sa pagpangibog sa unod, nahimong nahugawan tungod kay nakasala siya tungod sa pagplano sa kamatayon ni Uriah. Amen? Abi ninyo, naguba ang iyahang kalipay sa pagkristohanon. Diha sa pulong sa Ginoo niingon gid taon si King David, restore the joy of my salvation. Amen? But pasabot niya na si King David, ning abot sa punto siyang kinabuhi nga sa diha nga nahuman siya pakasala, na feel niya ang dako kayong burden or kabugaton sa sala, nakaingon gid siya sa Ginoo, Lord, gimingaw naman ko atong panahon nga ginapanalanginan ko nimo. Lord, gimingaw nako atong panahon na nga naa ka uban sa akoa. Karong panahon na murag layo kaayo ko sa imuha. Lord, gimingaw kaayo ko anang mga ginagmay nga mga butang nga makahatag nagkalipay sa akoa. Amen? Abi ninyo no, there will always be that longing nga ganahan gyud ka nga mobalik diha sa tubangan sa Ginoo. Kay ganahan ka nga naa kay dili ma-express nga kalipay nga makita lamang diha sa Ginoo. Amen? Abi ninyo no, bisan pa kining pagsimba, ma-feel gyud na sa usa ka Kristohanon nga kinahanglan gyud siyang musimba. Amen? And I tell you, that is the prompting of the Holy Spirit sa imong kinabuhi. Amen? Nga pangitaon gyud in tawo na nimong pagsimba. Restore the joy of my salvation. Amen? And sa diha nga nahimo ni King David ang mao nga mga sala, na-feel niya ang problema o kabugaton, na-feel niya ang repercussion or ang produkto sa iyang sala. Abi ninyo, nakaingon gyud in tawon si King David, nakahilak gyud siya og nakaingon siya. Psalms chapter 51 verse 10 nasa screen, mao ni ang prayer ni David ngadto sa Ginoo. Amen. Ato dong basahon. Psalms chapter 51 verse 10, ready, read. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen. Mo diri taning tapos the Sunday. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen. But pasabot niya na kanang naghisgot tag create in me a new heart. But pasabot ana ilisdan gyud ang iyahang panghuna-huna. Amen. Ilisdan gyud kung unsa ang iyang line of thinking. Ilisdan kung unsay iyahang mga actions sa iyang kinabuhi. Maunay gipangayo ni King David. Dili lang bot pasabot nga Lord, repira lang ni. Repira lang ni akong kasing-kasing. Lord, repira lang ni akong huna-huna. No, it's not. But then,
Gipangayo gyud ni King David, Lord, ilisinig bag-o nga kasing-kasing. Amen? Christians, kung pananglitan, baliko na to, ang imuhang panghuna-huna, wala na na-focus sa Ginoo. Ibutang na to, naghuna-huna, mga butang, nga wala nakapahimaya sa Ginoo. Christians, mamahimo sad nga sun-o nato ang kinabuhi ni King David. Let us pray to God that God is going to give us or create a clean heart within us. Amen? Pray na to na nga kinahanglan i-create na, no? So sama ba sa computer, no? Gi-illustrate na ko nila Sunday. Karon sa ato ang pangidaron sa tong age karon. Nanata sa edad sa computer system, no? Abi ninyo, no, kung daghan gikag files diha sa imong computer, labad jugay sa imong ulo og mabayrusan. No? Nga naman, mabayrusan, naisigig pop-up, na ay pangtaguan ng mga files, maunay action or gubon gyud ang imong sistema sa computer. Now, kung naa na gani virus, kinahanglan gina siya ipang-reinstall or i-reprogram. Amen? Kinahanglan i-wash out ginatanan ang data. Balik gyud ka sa sinugdanan. In order para magamit nimo og balik ang imuhang computer nga in very good condition. Amen? Ingon-ana na siya kung pananglitan na virusan. Now, kung ingon-ani sab gani ang imong kinabuhi na virusan na sad, kinahanglan i-reprogram gyud na ang imong huna-huna. Amen? But then, in order for us to do that, kinahanglan pangayoon gyud na nimo sa Ginoo. Amen? And renew a right spirit within me. Amen? Mauunta na ang atoang pagampo. Now, the Hebrew word for create is bara. It is the same word used in Genesis chapter 1 verse 1. But pasabot niya na Genesis 1 verse 1 tells us, in the beginning God created the heaven and the earth. This word bara means to create out of nothing, no? But pasabot diyan ni si David was telling us, Lord, I need a new heart. Nagkinahanglan ko bag-o nga kasing-kasing. Amen? Christians, karong takna, kinahanglan unta sa to ang mga Kristohanon, nato nga mga Kristohanon, it is a time of reflection. Kinahanglan tan-aw nato ang atong kinabuhi. Kinahanglan i-check na to atong kinabuhi kung nauyon pa ba ni diha sa kabubuton sa Ginoo. Amen? And then, you have to accept that there is a problem. Amen? Abi ninyo, dili gid na masolusyonan kung unsay problema, kung dili na nimo i-accept ang usa ka problema. Amen? Umuadto ka ni Emily, mangayo la kag tambal, di gyud masolusyonan imong sakit. But then, kinahanglan imuhag yung istorya dito unsa imong nabatian ug unsa ang imong kahimtang in order para ang doktor matambalan kag insakto. Amen? Now, baliko na to. Kinahanglan imuhang i-accept nga naa kay problema sa imong kinabuhi. And if that is your condition, might as well iampo nga I need a brand new heart. Amen? Pangayuan na sa Ginoo. Baliko na to. This is what Christ does for us when we are saved. He gives us a different, clean, changed, forgiven heart. Amen? Let me ask, do you want a total change in your life? If so, then first of all, trust Jesus Christ as your Savior. Amen? Baliko na to. Ang usa ka tawo nga gidawat niya si Jesus Christ as His Lord and personal Savior, naagyo na'y kausaban sa iyang kinabuhi. Amen? Naagyo na'y kausaban sa iyang kinabuhi, naagyo na'y kabag-uhan sa iyang kinabuhi. No? It is not for worse, but it is for the good. Amen?
Makita nimo nga daghan kayo mga na-successful nga mga tawo at a very young age, no, nausab ang ilang kinabuhi, and now ang ilang kinabuhi was really totally changed. Amen? But pasabot niya na usa ka kinabuhi nga gipanalanginan sa Ginoo. Amen? Now, matag usa nato, makita man nato ba? Amen? Makita man nimo kung unsa ka kaniadto. Amen? Unsa ka kaniadto by the time that you receive Christ as your Lord and personal Savior, na ay nangahitabo sa imong kinabuhi nga nausab. Amen? Not for the worse, but for the good. Amen? Now, baliko na to. Kung pananglitan, lahi na gani ang imuhang kinabuhi, ask God to give you a new heart. Amen? Now, gingon diri 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nasa screen natong basahon. Ready, read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? When the Lord changes your heart, you will begin to enjoy many blessings. Amen? Baliko na to, maunay usa ka tinguha na to diri sa church. Malipay ta nga atong mga kauban diri sa church is greatly blessed by God. Amen? Walay laing desire diri ang si pastor, wala tay laing desire diri kundili alang sa kadaugan sa matag usa. Amen? Now, when you receive Christ as your Lord and personal Savior, to tell you honestly, daghan kayo og blessing nga moabot sa usa ka Kristohanon. Amen? Now, ang kaning mga bata, ganahan yun ni og mga gasa. Amen? But not only ang mga batanon, kundi ang mga adults pod, ganahan sad ni og mga gifts. Amen? In fact, kung nagtrabaho na ka, ganahan sad kay ka nga mahatagan og mga incentive. Amen? Insakto ba? Amen, no? We like that. Daghan kay mga panalangin sa ato ang kinabuhi nga gitagana sa Ginoo, ma-enjoy nato during this lifetime. Amen? Like silang David, na-enjoy nila ang panalangin sa Ginoo. Ang iyang obedience sa Ginoo, na-enjoy niya ang fruit sa iyang obedience. Gipanalanginan siya greatly by God. Amen? Now, ang kinabuhi ni Job, even though na ay mga turmoil, but then, makita nimo, he was greatly blessed by God. Amen? Now, it goes to show nga ang Ginoo makapanalangin sa atua even in this lifetime. Amen? Now, baliko na to sa mga nag-aspire na ningkamot nga makatrabaho, paningkamot lang yun duot, no? Apil ang pag-ampo sa Ginoo. Amen? But God is going to bless you eventually. Amen? Ma-enjoy nimo during this lifetime. But then, kung ikaw usa ka Kristohanon, sa kanunay nagpadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo, you will also experience tremendous blessing inig-adto nato sa langit. Amen? What you do here, no? As a side topic sa tong lesson, we're going to talk about crowns. Amen? Wala na diri sa tong lesson. But then, we're going to talk about the blessing, panalangin sa usa ka tawo nganing tuo ni Jesus Christ as his Lord and personal Savior. Amen? Now, abi ninyo dong, ang ato ang pagkaluwas, ibutang na to, murapture ang Ginoo karon dawgon taniya adto taglangit. Duha ra man gud ang pamaagi sa Kristohanon. It's either mamatay ka, hindi ka matayo nimo ang imong kalag padulong sa presensya sa Ginoo. Amen? Sa manuluwas, sa luwas ha. But then, ang ikaduha is the event called rapture. Amen? Inig-abot na to, tawgon ta sa Ginoo in the trumpet call. Makadungog kag tingog sa trompeta, na kas laylain nga panahon. Nakadungog og trompeta, nakaingon ko rapture na siguro. No? But then, wala man yung rapture. Pastila naman day namatay.
Na namatay ba, marag 21 gansalot, na trumpeta madungog nimo. Now, ingunahan na ang sitwasyon. But then, abi ninyo, inigtawag sa Ginoo sa mga luwas, inigadto na taglangit. It doesn't end there. Nga nakaadto lang kaglangit. Amen? Mura po dahil ni siya o graduation nga hatagan ka og rewards sa Ginoo. Amen? Hatagan kag panalangin sa Ginoo. Ang matag usay nato kung naka-experience ka og pag-eskwela, malipay ka nga makagraduate, pero at the same time, masuya sad ka nang sigbalik-balik og stage, oy. Kana bang tawagon ka sa tawagon ka sa stage nga sa una kay malipay naman tag most punctual, dayon most responsible, then ang kamatuoran dahi kay gipalit dito sa imong mama nga ribbon gihangyo ang maestra nga na most responsible itaod biya ni sa akong anak ha. No? But then malipay kay ka kung pananglitan during recognition makadawat ka og daghan kay award. Pag-graduate na ako sa elementary, tingala gyud in taon si Papang no nga nalipay kay siya nga daghan kaayo og gihatag sa ako nga medal. Ay so daghan na ni mong medal uy. Ana din siya nga unsa man pud ni nga medal? Ana ko nga service award na pa. Service award. Ngano nakuha ang bukaan eh? Sa langan pang ako may suguon sa kong maestra god mangulikta dito sa lain-lain nga classroom. So, oo. Kana bitong na mamatay. O, dayon, pakuliktahon ka, pasulisiton. Ako'y patuon sa classroom. Ana si Papang, muragalibog, makugmalipay, bako or masuko. Bot pasabot na wa na kay sulod-sulod o klase. Wala, kay basta masuguan. No? Now, ingon na, mudawat ka, og daghan ka yung award. Amen? Now, number 1 nga award nga madawat sa usa ka Kristohanon is the crown of life. Amen? It is granted to believers who endure trials. Amen? Karon sa tong panahon, daghan na kaayo ang mangundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Don't you know nga daghan kaayong mga luwas nga naara sa shelter sa ilang panimalay. Wala manimba. No? Or instead, they backslide. Dili nato masabtan kung unsang silang kasing-kasing, nor we can judge them. But then, one thing is for sure. Kung ang usa ka Kristohanon mo endure gid siya sa iyang kalisod ni ining kalibutana, inigabot nimo dito sa langit, hatagan jud ka sa crown of life. Amen? Makita siguro nimo nga daghan sa mga Kristohanon dadto tuwa sa langit pohon. Hatagan sila og awards sa Ginoo, a crown of life. Amen? A crown of life. Daghan kay nato nga ganahan tagmutan-aw nga naay korona nga tawo. Amen? Ang di ra ginato ganahan kay kana ra gyung korona nga bulak. No? Pero korona gani sa tawo labi nag mga special event, Miss Universe, Miss Pagadian, Miss Sambuca del Sur. Numero 1 gid nato nga pangutana, is kinsa ang makuha silang korona? Amen? Or kinsa ang mapasahan sa korona? But then, abi ninyo, alang sa usa ka Kristohanon, mausab ni ang ihatag nga gasa sa Ginoo sa imuha. Number 1, it is a crown of life. Amen? Mabasa na nimo in James chapter 1 verse 12. Second, crown imperishable. No? Kanang dili madunot. Naaday nga crown ni ini. No? It is a title given to those whose great desire is to walk obediently with God. Amen? Baliko na to. If usak ka kaluwas, dili lang unta ta mupundo diha nga igo ra ka makatungtong og langit. But instead,
ato ang paningkamutan nga og moadto man lang gani kag langit, paningkamuti sad nga daghan po kag award nga dawaton. Amen? Ato na isgutan, number 1, a crown of life. Second, crown imperishable, no? Dili madunot nga corona. Amen? Baliko na to, given to those whose great desire is to walk obediently with God. Kung usa ka kaluwas, paningkamuti nga maglakaw ka nga obedient sa Ginoo. Amen? Abi ninyo no, baliko na to sa tong lesson ganina prior ani. Obedience brings blessing. Amen? Obedience brings blessing. Giingon pa gani diha sa Bible, being obedient is better than sacrifice. Amen? Giingon na ni Samuel ngadto kang King Saul. Amen? To obey God is better than sacrifice. Amen? Christians, let us all be obedient to God. Amen? Obedient ka sa Ginoo, ma-manifest animo if you are obedient to your parents. Amen? Lisod pod. Og dili ka obedient sa imong parents. In all these things, bisag asa ka, learn to be obedient in all your walks in life. Abi nimo Christians, panalanginan ka sa Ginoo. Amen. Pariharan ni sa ato ang kalibutanan nga ginikanan. If you are obedient to your parents, ang imong ginikanan mo bless gid sa imuha. Buhata gid siya og mga gifts or regalo sa imuha. Ingon ana sab ang ato nga langit nun nga amahan. Amen? Baliko na to, pangayuas sa Ginoo nga makabaton ka og right heart, pure heart sa imong kasing-kasing. Paningkamuti to obey God, to walk obediently with God. Amen? Number 3 is a crown of righteousness. Amen? Now, crown of righteousness for those who long for Christ appearing and live righteously. Amen? If you are living righteously, then naningkamot ka o nagtagad ka righteously, nagtagad sa pagbalik sa Ginoo. Baliko na to, hatagan pod ang usa ka Kristohanon o crown of righteousness. Amen? Number 4 nga ihatag sa Ginoo is a crown of glory. This is for those who share His word. Amen? Dili lang ni pastor nga nagwali sa pulong sa Ginoo. This is not only for the preachers, for the teachers, but alang ni sa mga tao nga nag-share sa pulong sa Ginoo. Amen? Nag-soul winning. Naghatag og tracts. Kani nga panalangin or kani nga crown mao ni mabatunan sa usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Baliko na to. Now, when the Lord changes your heart, you will begin to enjoy many new blessing. Amen. Naa kay yutan-on nga panalangin at the same time you are gearing up alang sa langit nun nga panalangin. Amen? Remember these 4 crowns, and I hope and pray sa ato ang kinabuhi diri aning kalibutan na maglakad ta nga naatay tumong. Amen? Dili lang kay wadto lang taglangit. Paningkamuti sad nga kaning mga butanga imuha sang mabatunan. Amen? Now, it is a challenge for each and everyone. Amen? Now, gingon pa diri. What a blessing it is to go from a condition of corruption, filth, and stench created by your sins, to a condition of being cleansed and forgiven by the blood of Christ. Matthew chapter 5, verse 8, ato daw basahon. Ready? Read. Blessed are the pure in heart,
for they shall see God. Amen? Now, ang puro og kasing-kasing, but pasabot niya na, limpyo ang imo huna, limpyo ang imong mga actions, I tell you, gingon dire, they shall see God. Amen? Jesus says, "Oh, the joy of those who are pure in heart." What does this mean? Let me say that purity of heart is more than sincerity, no? Diri na nato may isgutan ug unsay kalalainan aning puro nga kasing-kasing og sincerity. It is different, no? Abi na to nga mukaingon ka, kana bang pure heart, kana bang sincero ka nga nangalagad? Abi ninyo no, naaday siya'y kalainan. No? Now, gingon diri, no? A motive can be sincere, yet lead to worthless and sinful things. Amen? Example ni is the pagan priest who opposed Elijah. No? Dato bitaw si Elijah, iyahang hagit ang mga Baal prophets. No? Ingon niya nga, sige, hagiton ta mo. Magpakanaog ta o kalayo gikan sa langit. Abi ninyo do, daghan kay mga Baal prophets, naghimo sila datog altar. Naghatag sila, nagbutang sila diadto og mga mananap for halad. Abi ninyo, nabuang na lang silang tinawag silang Ginoo, wala gyud nagpakanaog og kalayo gikan sa langit. Amen? But abi ninyo, the truth is, they were in fact very sincere alang sa ilahang tinguha. Amen? This is a very good example. Sincero, pero sayop ang pagsimba. Amen? Yet lead to worthless and sinful things. Amen? Now, it might be, daghan kayo sa ato ang palibot, ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, they are talking that they are sincere. But abi ninyo no, sayop ang ilang pagsimba, it is worthless before God. Amen? Now, ang gibuhat nila no, they lacerated their bodies, samad-samaran nila ang ilahang mga lawas. Kinsa goy di makaingon ang nagsinsiro? Sinsiro gyud, kay nagsamad-samad good. But then balik ko na to, wala gyud gi-honor sa Ginoo ang ilang sincerity. Amen? Now, they were sincere in their worship, but they were sincerely wrong. So what does Jesus mean here in Matthew chapter 5 verse 8? No? What is the meaning of pure in heart? When we examine the Greek word for pure, we find some clarity in the verse. The Greek word is katharos, no? Which helps to form our English word catharsis. Kaning pulong nga catharsis, it is a term used in psychology and counseling for a cleansing of the mind or emotion. Amen? Kana bitang sa psychology nga paistoryahon ka. The thought is gusto niya mangutana, may bawaan ang imong thought process, and then it is a cleansing of the emotion. Tabangan sa psychologist ang usa ka tawo nga problemado. Now, ingunahan na ang pulong nga catharsis, no? Cleansing of the mind. The Greek word is related to the Latin castus, from which we get chase. The related word chasten refers to discipline given to cleanse from wrong behavior. No, but pasabot baka na bang gidisiplina ka para usbon ang imuhang batasan. No? Mao na no nga giingnan gyud ta nga ayaw gyud ninyo pugni ng bunal. Kinahanglan bunalan gyud nimo ang imuhang bata. Gahuna-huna ako mabunalan baka nako si Amira no. No? But then gingon gyud nila ayaw gyud i-withhold ang bunal. Kay para gyud na
sa kaayuhan sa bata. Amen? Muhilak man siguro, but then, naakay gusto nga idisiplina sa bata. No, mao na ang pulong nga castus or chasten. Now, the word katharos has a variety of usage, all of which have something to add to the meaning of this beatitude for the Christian life. No, beatitude, buot pasabot ba, gladness, kalipay. Number one, nga pulong nga katharos, meant clean and could, for instance, be used for soiled garments with stench of sweat and the stain of blood or mud that had been washed clean. No? Baliko na to. Ang one instance for the word katharos is kana bang susama ng hugaw ni mga sanina na mantsahan, imuhang gilabhan na wala na, nalimpyo. Number two, this word is regularly used for the word for the corn. Kanang mga magkuan gani ka magkuan ka og humay or corn, imuha na siyang iwino, no? Kanang unsa gani ni tawag ana? Unsa gani term na bang? Nigo. Butang nimo na sa nigo, itsa nimo ana ang mga impurities mawala sa hangin. No? Ang mga kuan mabilin, no? Sa una, ang atuang nakaabot pa man gid mi ana sa una nga naa gid mi nigo ana sa balay. Kay ang atuang rice sa una daghan pa kay mga ginagmayng bato. Ang daghan pa kay mga tipasi. Mao na siya nga iwino na or ibutang og kuan and then iitsa, no? Taphan. Kay inig abot sa hangin mapalid raman tong impurities, no? So bot pasabot ana ang purity in heart, ingon ani, susama nini nga gilabhan, nga nalimpyo, susama nga ang impurities, pag-itsa nimo, nawala. Amen? But pasabot ana, puro or pure. Ingon ana. Number 3, katharos commonly appears in company with another Greek adjective, akeratos. No? Unsa man ni? Akeratos can be used for milk or wine which is unmixed with water, no? Or of metal which has it no ting of alloy. Subot pasabot kanang puro gyud. Og magisgot ta og gatas, wala gyud siya laing mixture. It is a pure milk. Kung maghisgot pud ta og wine, it is a pure wine, walay laing gisagol. Amen? Now, baliko na to, ingon-an na ang buot pasabot sa Ginoo sa pure heart. Buot pasabot ang imong unahuna o kasing-kasing hinugasan, hinlo na. Buot pasabot ni ana puro, wala na impurities. Buot pasabot ni ana puro siya nga walay sagol nga lain. Amen? Mao nay tinguha sa Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Inward sham, deceit, and moral filth cannot coexist with sincere devotion to Christ. Amen? Gani, ang pulang sa Ginoo, nagstorya sa ato we cannot serve God and mammon. Amen? Good and bad cannot coexist. Amen? Kinahanglan lamang mupili ka sa duha. Amen? A pure-hearted person is one whose motives are unmixed, whose thoughts are holy, and whose conscience is clean. Amen? Maunibot pasabot aning puro nga kasing-kasing. Amen? Baliko na to. It is unmixed. Dagan sa itong mga Kristohanon, buutan kay naar sa simbahan. But then, inigawa sa simbahan, mura kag nagsanina na pod, ug lain na pod imong sanina dadto. Amen? Lain na pod ang imong pamatasan. Amen? Whose thoughts are holy. Amen? Holy.
Salamat ta na diri sa church ang atong focus na as pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. But the question is, inighuman og simba, unsa nakahaydagan sa imuhang utok? Amen? I hope and pray ang dagan sa imong kinabuhi naa gyapon kay konsensya. Mahadlo ka nga makasala sa Ginoo. Amen? Gingon diri, and whose conscience is clear. Amen? Dagan sa tuwa, grabe kayo ang grip sa sala nga at times dili ta maka-function as a Christian. Nganuman, kay ang atuang sala nagpahinumdom sa tuwa kung unsa ta kahugaw. Amen? Mao na siya no nga susama ni David, giampo giniya sa Ginoo nga ang Ginoo magailis sa iyahang kasing-kasing. Amen? Baliko na to. Kinahanglan, let us run with a clear conscience. Amen? Ang tao bitaw nga limpyo o konsensya, di na siya mahadlok, oy. Di na siya mahadlok ug unsay mahitabo sa iyang kinabuhi kay limpyo ang iyang konsensya. Di na siya mahadlok og impeachment. Amen? Di ka mahadlok ka ng pasanginlan ka? No. Di ka mahadlok. Kay limpyo ang imuhang konsensya. Amen? Makaatubang ka directly sa mga tao tungod kay wa kay gitaguan, limpyo ang imuhang konsensya. Amen? Mao na siya importante kayo sa usa ka tawo, much more sa usa ka Kristohanon, to have a clean heart. Amen? Now, gingon pa diri, he seeks not only to have his external actions correct, but desires to be holy in heart and outwardly lives a consistent, godly life. Amen? Now, going back to the life of David. Sa kinabuhi ni David, daghan na kay kausaban nga nahitabo siyang kinabuhi. Ang mga panalangin nga gitagana sa Ginoo kang King Saul, nabalhin na diadto kang King David. Ang prestige nga dapat kay King Saul, tuwa na kang King David. Gibless siya mightily sa Ginoo. But abi ninyo no, mabasa nimo diha sa pulong sa Ginoo nga si King David nikaingon siya, mas ganahan pa ko maglingkod diha sa purtahan sa imuhang simbahan. Amen? Goes to show nga si King David sa iyang pagkaharianon, sa iyang pagkadungganon, sa iyang pagka-victorious, wala gyud ming biya sa iyaha ang focus ngadto sa Ginoo. Amen? Gani makit-an nimo siyang kinabuhi that he is very particular sa iyahang kuan sa iyang kinabuhi, no? Particular kay siya sa iyang dungog, sa iyang pagka-Kristohanon, iyang testimony. Amen? Diha niyo makita. When Prophet Nathan, iyahang giatubang si King David and told him sa sala nga iyang nakumit, abi ninyo, si King David, naghinulsol gid siya dayon sa iyang sala nga nahimo. Amen? Why? Tungod is very, very particular sa iyang testimony at tubangan sa Ginoo. Amen? How about kita nga mga Kristohanon? Naabata na nga susama nga kahadlok sa Ginoo? Nga kanang hadlok ka nga makasala ba? Or it might be, dili ra kay nimo ma-feel, kay medyo isog ra ka, kay pasayloon ra ka sa Ginoo. Amen? I hope and pray makabaton tani nga susama kasing-kasing. Now, God states over and over that our hearts are to be united with Him and not divided and distracted by selfish, sinful, impure motives. Amen? James chapter 4 verse 8, nasa screen ito daw basahon. Ready, read. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you.
Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Amen? Now, diri siguro tamo tapos aning bersikulo. Lastly, Christians, dili man siguro nga makakinabuhi ta nga perpekto aning kalibutana. Amen? Because there is no such thing as a perfect Christian. Amen? Ang tao makasala gyud atubangan sa Ginoo. Ang tao nga luwas, ang tao nga nay Kristo sa iyang kasing-kasing, makasala pagyud gyapon siya. Amen? But then, importante gyud kayo nga mangayo kita sa Ginoo nga hinluan gyud or hatagan tag insakto nga kasing-kasing. Amen? The question for us this afternoon, is your heart right with God? Amen? Kamuray makatubag na na. Balik ko na ito. Diri nga side. Ang imuhang kasing-kasing insakto ba atubangan sa Ginoo? Nahiuyon ba ang imuhang kasing-kasing sa kabubuton sa Ginoo? Amen? If not, why don't you pray to God right now? Pray to God nga ang Ginoo maga-create og bag-o nga kasing-kasing sa imuha. Amen? And for the renewing of your spirit. Amen? Balik ko na to. Walay nakabalo sa sitwasyon sa imong kinabuhi kung dili ikaw ra gyud. Amen? Now, nasayod ta kung unsay sitwasyon niya na if it is not right, pray to God that God is going to give you, that God is going to create a new heart. Amen? And renew your heart. Let's bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, sa imuhang kaayo sa among kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Salamat, Lord, for dying on the cross alang sa kabayaran sa mga sala. Nasayod mi, Amahan, that wala kay laing tumong, O God, kundili ang panalanginan ang imuhang mga anak. And nasayod mi, Lord, nga usa sa mga hinungdan nga nung dili diretso mapanalanginan ang mga Kristohanon, kay naay mga apan sa among kasing-kasing, O God. Among ginapray kanimo, Lord, karon takna, I do not know kung unsay naa sa kasing-kasing sa matag Kristohanon, but among ginapangamuyo kanimo, Amahan, create in us a new heart, O God. Among ginapray kanimo, Lord, kasing-kasing nga na-focus diha kanimo. Kasing-kasing, Lord, nga naay limpyo nga konsensya. Kung naaman may mga sala, Lord, nga gitipigan sa mo ang kasing-kasing, we are praying, O God, amo akin i-surrender diha kanimo, ug mangayo kami kapasayloan sa mga sala. Hamong ginapray kanimo, Lord, nga ikaw sa kanunay magapanalangin sa mata Kristohanon. I-bless among fellowship, O God, i-bless among coffee break, i-bless, Lord, kung unsay gitagana ni mga pagkaon karong kahaponon. Among ginapangamuyo, Lord, ng imong panalangin, much more ang imong grasya, ang imong mercy, bisan pa ang imong kalinaw, Lord, itagana nimo sa matagusa. And among pangayoon kanimo, Lord, nga mo tubuon tami sa amo ang bahin sa compassion, and also, Lord, to give us a pure heart. Christ, I pray, and forgive us of our sins. Amen.